pero hindi po nakakahulugan na kapag in-estimate na po ng locator kung gaano kalalim, hindi nakakahulugan na nandun na agad ang item. Naka-L-type ang aura ng gold. Kung matalino po yung hapon mga katids, wala pong aura ng gold ang inilagay sa tamang kinalalagyan ng deposito. Inilayo po yan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan. Mga katids, ito po yung pinusuhan ng ating katids. Wala po sa probinsya ng Palawan. Isang pares na luminous locator, single antenna, at isa pong orometer. So mga kababayan, mga katids, muli niyo pa rin po ang samahan. Pagpapahagi pa rin po, di mo kaalaman na pinusuhan po ng ating katids. Dito pa rin mga katids, mga kababayan. Ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung babala natin, yun po yung lulukit ng ating single antenna. Kapag gagamitin mo po ito, isa lang ang yung babalahan, hindi po dalawa. At meron po ako dito pambala. Ito po yung hikaw na 24 carats gold. Hikaw. Yan. Isa kong gagamitin bala sa ating pong single antenna. So mga kababayan, kapag dalawang pirasong single antenna ang iyong pinusuan, marami po siyang dala. Ibig sabihin, siya po ay makapaghanap ng interest tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, second deposit, at maging kahit po yung poison. Ganun din po yung mga bomb o kung ano po yung binala, pwede po sa ating dalawang pirasong single antenna. Yung po yung kagandahan, marami po siyang dala. Kapag isang piraso lamang po ang ipinusuan, isa lamang na single antenna, so nakapagturo lamang po siya ng lokasyon kung saan po lumalabas yung aura ng gold. Pero pag tinapatan mo, iikot, at hanggang doon lang po yung kakayanan na magagawa po ng isang pirasong single antenna kapag isang piraso lamang po yung pinusuan. So mga kabayan, hindi po siya magkukross, at kailangan mo po siyang tawangan ng isang Japanese one para magawa po niya po lahat kung ano po yung sa paghanap ng interest tunnel, exit tunnel, saradong tunnel. So mga kabayan, mga katids, meron po ako dito ilulukit. Ito po yung bracelet, 18 carats. Gamit po ang dalawang piraso single antenna. Na may bala po siya 24 carats. Pa rin, napagtaas pa rin po natin mga kabayan. Yan, pag-itinas po ang dalawang piraso single antenna. Doon natin po siya mabaling. Yan. Yun po yung kagandahan. Kapag dalawang pirasong single antenna, puro sagad siya. So yun po yung pagkakaiba mga katids. Pwede mo po siyang ipag-estimate ng lalim sa pamamagitan po ng manual na pamamaraan na kailangan mo siyang alamin kung gaano kalalim o kung gaano kalapad yung detection po ng aura ng gold para malaman mo yung boundary, yung hangganan, yung pagitan, yung labas ng detection at loob ng detection. Para kapag tumayo ka pa sa loob, yan, pag tumayo ka sa loob, ay magkukrus siya at malalaman mo, yung pag-service lagi po nakataas, malalaman mo na kapag dandahan ka lalabas, bubuka po rito ang ating dalawang pirasong single antenna. Pag bumuka yun mga katids, pag nakaganyan na yan, ibig sabihin yan, nasa labas ka na po ng deteksyon. Saka ka lamang, magpapatuloy na lang paglalakad na mahina hanggang sa ito po ay utay tayo na magkukross doon sa tamang lalim na binibigay po ng locator. So yun po yung mga kababayan sa manual na pamamaraan na kapag una nag-cross siya sa 5 feet o 10 meters, nag-cross siya doon. So yun yung lalim na atin pong huhukayin sa pamamagitan po sa pag-estimate na lalim. Pero hindi po nakakahulugan na kapag in-estimate na po ng locator kung gaano kalalim. Kung halimbawa po yun yung lalim 10 meters, hindi nakakahulugan na nandun na agad ang item. So hanggang doon lamang po yung ating hukayin. At pag dumating doon sa saktong yun, magbabago po ng direksyon yung atin pong hinahanap na aura ng gold. So kailangan lagi nakasinking, kailangan lagi naka-drip po yan, naka-L-type ang aura ng gold. So wala po doon sa sakto. Maganda na kung nandun po lagi sa sakto. Nasa loob po ng 10 meters, nandun na ang items. So maganda po yan mga katids. So matalino po yung hapon mga katids. Wala pong aura ng gold ang inilagay
sa tamang kinalalagyan ng deposito. Inilayo po yan para kapag hinukay po ng ating mga ka-tips, hanggang sa malalim sila, hanggang sa lampas na sa tamang estimate na lalim at hindi po marunong, ay mawawala po ang deteksyon at hindi po makukuha yung deposito. So mga kababayan, mga ka-tips, ito pa rin yung kagandahan na kapag 2 piraso ng gelatina, pwede mo pong balahan ng kung ano po yung gusto mo ibala, tulad na simento, alkitram, bomba, poison. So mahalaga po yan para malaman natin kung saan po yan tumatapat yung deteksyon. Muli ko pa rin pong ibinabagi, ang deteksyon ng simento, alkitram, bomba, poison ay bibihira na sila ay magkasama. Talagang yan po ay magkaagwat sila. May distansya yung 4 na yan. So, yung simento, alkitram, bomba, poison, may distansya sila mula sa aura ng gold. So, yun mga katis, mga kabayan, sa idea po yan, na akin po binabahagi. Ito pa rin mga katis, kapag ay isang pirasong singilatina, gamit mo po ang isang pirasong singilatina, at ito lang po yung pinusuhan, yung kakayanan. Ganito lang yun, yung kakayanan ng mga gawa po natin yung singilatina. So, magtuturo siya kahit po yun ay malayo. Kahit po yun ay mga 3-5 kilometers. Yan. Ay tuturo po ng ating locator. So, kaya po yan, nakapagturo kung saan po lumalabas yung aura ng gold. At kapag natakya na po natin, napuntahan na. So, tatapatan po yan. Pag tinapatan po yan, yan, yung magiging resulta po ng ating singilatina. Kapag tinapatan po yung ating target, yan, siya po ay bumubuo ng frequency ng magnetic field na ground patungo po sa atin. Tayo nakakonekta. Kapag buo na po yung frequency, nananalaytay na po yan sa ating puso. So, tuloy-tuloy na po yung kanyang pang-ikot. So, yan po yung kagandahan. Makapapay sa piraso din lang antina, tuloy-ikot po siya. Hindi po siya mahirap pag-ikot. So, mga kababayan, mga katits, yan. Ito po yung pinusuhan ng ating katits mula po sa probinsya ng Palawan, isang pares na singilatina at isang aurameter. Ito pa rin, sa pagbabahagi pa rin po at pag-demo, ito pong aurameter nakasama sa pinusuhan po ng ating katits. Ito po ay bala-bala pa rin. Yung bala ng locator, pwede mo po ilipat din at yun po yung kagandahan niya. So, ang paggamit po natin ng aurameter, kapag nilokita ng aura ng gold, alamin natin yung deteksyon, yung lapad niya. Pag nalaman na natin, para makuha po natin yung gitnaan, yung 1 meter by 1 meter kwadrado, hanapin natin yung gitna. Doon natin utusok yung magnetic wire para sa pag-estimate po ng lalim. Kapag natusukan po natin magnetic wire yan, mababla po na po yan. Wala na pong deteksyon ng aura ng gold, nakakayak na po yan sa magnetic wire. Doon na lang natin hanapin sa magnetic wire yung deteksyon ng aura ng gold. So yung kagandahan pa rin, kapag nagsimula na tayo magkakay, importante talaga mga katis, na dapat meron pong aurameter. Yan po ay dapat hindi mawawala, lalo na kapag meron pa pong locator. So yun, malaki po ang pakinabang nito. Ito na po yung magtutuloy-tuloy kay lalim kapag nagsimula na po tayo magkakay. So ito na mga katis, mga bayan, maraming pagmamaraan sa paggamit po natin ng aurameter. Pwede po pahiga, pwede patindig, at pwede patungo siya. So yung kaganda mga kapit, nakapagpapatungo po siya, ay may mga style, may mga pamamaraan tayo. So ito pa rin, pagka tinapatan po yan ang ating aurameter. So pagka tinapatan po yung mga kapit, yan, tapat lang po yan. Hindi naman po ito pwede pang malayuan, yung pang long distance. Pagtutukan lang po yan. So yun po yung pagkakaiba. Ito po rin yung kagandahan. Yan, kapag aurameter at kapag yung tinapatan, so magkaka-counterclockwise na. Yan. Ito pa rin. At ito pagka tinapatan po yung mga kapit, basta tayo tumapat, so yan, kaka-counterclockwise siya. Yan po yung pagkakaiba, nagsisimula po ulit siya sa pag-counterclockwise. Yan. Yan. So ito po, pakaliwa po yung pag-ikot ng ating aurameter sa aura ng gold. Pero kapag ang items ay itapat sa main o volume ng tubig,
Ang volume ng tubig ay nasa ilalim, ang paglalaki ng items ay nasa ibabaw. Kahit may pala po yun ang aura ng gold at tumakpat tayo. So pag kayo nasa volume ng tubig, ang kanan po ang ikot niya kahit tayo may pala ng aura ng gold. So muli po mga kababayan, mga katits, maraming salamat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katits.